Ang pagpapatumba ni Luffy kay Loki para mapigilan nito sa pagwawala at ang pag-reveal naman ng kung ano talaga ang katotohanan kung bakit pinatay ni Loki ang previous king ng Elbaf Kingdom na si Harald. Dito na rin natin makikita at mare-reveal kung ano talaga ang abilities at ang Devil Fruit ng dalawa pang miyembro ng Holy Knights na nasa loob ng Elbaf Kingdom ngayon. Itong si Saint Summers at si Saint Killingham na napaka-OP pareho ng abilities guys. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1143. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at narin nyo ng bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin itong si Saul na unti-unting nilalapitan at chinecheck ang mga bata na nagsisleepwalk. Kinakausap niya itong si Alpha, si Mago at si Ronia pero hindi talaga sila nagsasalita, literal na wala silang consciousness. Pinipilit niyang gisingin ng mga bata sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito pero hindi talaga sila nagigising. At napansin din dito ni Saul ang white na cloth o ang puting damit, ang puting bagay na para bang ang nagsisilbing guide nila at ang naglilid sa kanila sa direksyon na kanilang nilalakaran. Na alam naman natin guys na walang iba kung hindi ang mga arrows nga na nadudulot at nagagawang posible ni Gunko gamit ang kanyang arrow fruit. Ngayon, narinig naman pala nitong si Robin at nitong si Chopper ang iniwan na mensahe sa kanila ni Mr. Wolf, ang PE teacher na nakita natin sa previous chapter, na sinabihan sila na wag daw nilang hahawakan ng mga bata. Inulit yun nitong si Robin kay Saul, dahil nga binabalak na ni Saul na hawakan ng mga bata para gisingin ito. Pero ayon kay Saul, wala silang choice. Kailangan nilang subukan ang lahat ng possible na ways para magising ang mga bata. Kaya naman sinubukan ni Saul na hawakan ang isa sa mga bata kahit na sinabi ni Wolf na wag. At dito niya natuklasan ang dahilan. Sa paghawak niya sa bata, biglang nag-appear ang napakatikilos at napakalalaking mga thorns. Natusok itong si Saul ng mga tinik na ito na dahilan kung bakit dahil nga sa pagka-surprise at hindi niya inaasahan na may nakabalot pala ditong parang defensive mechanism na tumba siya. Dito ay nagtaka si Robin at itong si Chopper dahil akala nila may umatake dito kay Saul pero ang katotohanan wala naman talaga guys. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Wolf na wag niyang hawakan ng mga bata dahil may nakabalot pala ditong mga thorns, mga tinik na nagpoprotekta sa kanila. Dahilan kung bakit hindi nila basta-basta magigising ang mga nagsisleepwalk na batang to. Ito namang si Ange ginamit ng isa sa mga transponder snail na nasa loob ng Walrus School para kausapin ang mga giant warrior pirates na nasa Western Village ngayon. Sinabi niya kung ano nangyayari. Suddenly bigla na lamang daw nag-enter ng deep sleep ang mga bata at nag-sleepwalk ito. Sinabi na din niyang iba pang mga instances, ang ibang phenomena na unusual na nangyayari ngayon sa area nila. Tulad ng pag-appear ng mga napakalalaki, enormous na mga halimaw na hindi nila alam kung saan nanggaling. Dahil dito biglang natigil ang ginaganap na feast, ang ginaganap na banquet, habang nakikinig ang mga giant warrior pirates at nag-aalala. Dahil maging sila ang ilang mga anak nila ay pumapasok din sa Walrus School. At syempre kahit na nagsasaya sila, hindi nila pwedeng basta-basta i-overlook na lamang ang ganitong klaseng mga emergencies. Nagawang posible ang pag-deliver ng mensaheng ito ni Ange gamit ang higanteng transponder snail na ito na exclusively dito lamang matatagpuan sa Elbaf Village. Ito ang kanilang voicemail snail na tinatawag nilang The Radio. Ayon dito kay Nami, napakatindi ng mga nangyayari ngayon at napakasadin nga guys. Dahil nakita natin na sa previous chapter, ang unang napansin pa lamang nila dito sa banquet ay ang biglang nag-appear na napakalaking sunog na alam naman natin na naidulot ng ginawang paggamit nitong si Loki ng Ragnir. Ngayon nagpa-pile up na ang lahat ng mga bagay na ito nang dahil na nga sa hindi nila inaasahan na maging ang Walrus School pala'y inaatake. Ayon din dito kay Ange, ang mga bata ay nagsasleepwalk papunta sa 8th Street. Ang lugar na yun ay kung saan nag-emerge ang napakalaking apoy na naidulot ng atake nitong si Loki. Kaya naman napakadelikado talaga guys. Isa ito sa mga bagay na hindi inaasahan, isa sa mga bagay na hindi ina-anticipate ng Holy Knights. Na kung iisipin natin guys, baka sinadya pa nga yun itong si Loki para mapigilan ang pagkidnap sa mga bata. Maging itong si Elder Harul ay nag-aalala dahil ang kanyang great-granddaughter pala ay pumapasok din sa Walrus School. Pero nang dahil na nga sa sobrang lasing na lasing ang mga giants na ito, hindi natuwid ang kanilang pag-iisip. Na napakadelikado talaga guys dahil ito ang punto na kung saan ay kinakailangan talaga ang kanilang tulong, ang kanilang actions. Buti na lamang kahit galit na galit itong si Nami dahil nga hindi na alam ng mga giants ang gagawin,
Dahil lulong na lulong ito sa alak, rumesponde naman agad ang Fire Brigade ng Elbaf Kingdom. Habang unti-unting pinupuntahan at nilalapitan ang source ng apoy, ang area kung saan tumama ang lightning ng ginawang atake ni Loki gamit ang Ragnir. Subalit sa hindi nila inaasahang pagkakataon, habang papalapit ng papalapit ang kanilang sinasakyan na ship, biglang para bang may umaahon, may nag-e-emerge na isang napakalaking halimaw. At yun ay walang iba kung hindi ang isang napakalaking skeleton warrior, ang isa sa mga nightmares ng mga bata na nag-emerge nang dahil nga sa ability nitong si Killingham. Nang dahil dito ang buong giant warrior pirates, maging ang kanilang mga captain na itong si Dory at si Brogy ay nagulat. Dahil hindi nila inaasahan ang pagkakataong ito. Knowing na mga higante nga sila, dapat sila ang pinakamalalaking mga individuals dito guys. Syempre, paano na lamang iisipin nila kung bilang mga higante, nagmumukhang maliit pa sila sa presensya ng skeleton warrior na ito na nagpapakita lang kung gaano kadelikado ang ability ni Killingham. Now, switching of scenes guys ay makakabalik naman ang POV papunta sa mga Holy Knights na as of now, napaka-chill. Kumakain pa sila dito guys, para bang nag-e-enjoy pa sila sa ginagawa nila at para bang nag-aantay lamang sila ng isang time limit bago ma-reach ang conditions ng kanilang susunod na gagawin. Dito ay nagkukwentuhan pa sila habang kumakain, habang minamok at pinagtatawanan pa nitong si Saint Summers, ang isa sa mga teachers daw na tinamaan at natusok ng napakaraming mga thorns, na alam natin na walang iba yon kung hindi itong si Mr. Wolf na nakita natin na balot nga guys ng dugo. Ayon dito, nakadepende pala ang effectiveness at kung gaano kalital ang mga thorns na mag-aatake sa kung sino mga hawak dito, depende sa kung gaano katindi ang feelings, kung gaano katindi ang intimacy ng isang individual na hahawak sa kanyang target na nalagyan niya ng thorns. Meaning, kung mas mahal, kung mas close ang individual sa isang target niya na na-afflictan niya na ng kanyang thorns, magiging mas delikado, mas lethal at mas deadly ang mga thorns na tatama dito. Kaya naman ayon dito kay Saint Summers guys, ginawa daw niya ang planong ito para magkaroon ng magandang show. Dahil pag dumating ang mga parents ng mga bata na nagsasleepwalk na nilagyan nga niya ng mga thorns, kahit na alam ng mga magulang na may thorns dito na nakabalot, pipilitin pa rin silang gisingin ito dahil ayaw naman nila na makidnap ang kanilang mga anak. At kahit na alam nila na masasaktan sila, kahit mabubutas ang kanilang mga katawan, ipagpapatuloy pa rin nila yon kahit na ikamatay nila para lamang mapigilan ang pag-sleepwalk ng mga bata. Habang ang mga bata naman, marirealize at some point na namatay ang kanilang magulang nang dahil sa pagpigil sa kanila. At dito na nga guys na i-reveal kung ano talaga ang devil fruit nitong si Saint Summers. Walang iba kung hindi ang iba-iba no mi or ang thorn fruit, na dahilan kung bakit nabigyan nga siya ng titulo or ng parabang alias na ang Thorn Man. Ngayon, nagpatuloy na naman ang casual talk sa gitna ng tatlong mga Holy Knights na ito, pero naitanong naman dito ni Saint Killingham dito kay Gunko kung ano daw ang ginawang moves nitong si Gunko, kung saan daw niya pinadaan ng mga bata. Yun daw ba ay ang sa pinakamakapal na sanga? Na sinagot ni Gunko na oo, yun ang ginawa niyang way, yun ang ginawa niyang direction na dapat daan ng mga bata gamit ang kanyang sariling arrow. At makikita natin dito guys ang layout ng kung saan nila binabalak dalhin ng mga bata. Yun ay walang iba kung hindi ang port or ang lugar kung saan doon nga dumadako at nagdadaong iba pang mga ships. Dito nila binabalak isakay ang mga bata at dalhin sila papunta sa Holy Land ng Mariwa. But then habang kumakain ng tatlong ito, biglang na-realize nitong si Killingham na wala pala silang asin. Na dahilan kung bakit sinabi niya dito kay Summers ang tungkol sa asin para isipin nito ni Summers. Matapos itanong ni Summers ang tungkol sa asin, bigla niyang ginamitan ito ng kanyang ability. Pinatulog niya si Summers at habang humihilik ito, habang napakalalim ng pagkakatulog nito, pinasok nitong si Killingham ang panaginip ni Summers. Kinuha niya ang isang bagay na iniisip nitong si Summers at yun ay walang iba kung hindi ang asin na kanyang binanggit. After niyang makuha ang Himalayan salt na ito, ginising niya na agad itong si Summers. Habang sinasabi pa kay Summers na napakaklase daw talaga nito. Hindi ito normal na asin, isa itong Himalayan salt. Napakagaling daw pumili ni Saint Summers. Habang dito ay inare-reveal guys kung ano talaga ang devil fruit, ang ability nitong si Saint Killingham, na walang iba kung hindi ang legendary dragon fruit, ang Ryu no Mi Model Kilin. At kung titingnan nyo guys sa Google or sa internet, kung isa-search nyo kung anong Kilin, yun ay ang isa sa mga legendary dragons na nag-originate from Chinese mythology. Na kung papansinin nyo, kapareho ng features nitong si Killingham. Surely yun ang pinagbasehan ni Oda ng design para dito.
But at the very same time guys, kung iisipin nyo, napakadelikado nitong si Killingham kung lalabanan niya itong si Luffy dahil pareho itong magkakaroon ng clash of imaginations. Paano kung mapatulog niya si Luffy? Magiging napakalaking gulo kung magiging kalaban ng imahinasyon ni Luffy dahil magamit yun ni Killingham kontra sa kanila. But then bumalik muna tayo sa chapter, ayon dito kay Summers, kung ganito daw matatapos ang ginagawa nilang pag-invade, pag-infiltrate sa Elbaf Kingdom na para bang wala namang kahit na anong gulo, lahat ay umaayon sa kanilang mga plano, napaka-boring naman daw kung ganito lang ito basta-basta matatapos. Pero ayon dito kay Gunko, wag daw mag-alala itong si Summers dahil magkakaroon ng napakalaking gulo. Mapapalaban talaga sila. Dahil unang-una sa lahat, magdating pa lamang nila ni Shamrock ay nakita nilang may isang nakadaong na pirate ship. At yun ay walang iba kung hindi ang pirate ship ng isa sa mga Yonko na walang iba kung hindi itong si Luffy. Naidagdag din dito nitong si Gunko na hindi talaga sumasang-ayon ang lahat ng mga pangyayari sa kanila dahil dito nga daw sa trajectory, sa direksyon kung saan padadaanin dapat nila ang mga bata ay may nag-appear na isang napakalaking apoy na alam naman natin na naidulot ng ginawang pag-atake nitong si Loki gamit ang Ragnir na kung iisipin nyo guys, mataas ang possibility na ginawa talaga yun ni Loki para pigilan ang paglalakad ng mga bata at para makidnap ito. Ayon naman dito kay Gunko, wala naman daw problema kung ganun. Hindi nila pinoproblema kung mamamatay ang mga bata, kung masusunog ito. Dahil kung mamamatay sila at masusunog, edi okay lang, hahanap daw sila ng ibang mga bata na kikidnapin nila. Ganun ka-ruthless, ganun ka walang puso ang mga Holy Knights na to. But now here is this hint guys, tungkol naman sa ability nitong si Killingham. Habang kumakain sila, oo nabubusog daw sila, pero ayon kay Killingham, hindi naman sila nakaka-gain ng calories or ng energy dahil hindi naman ito isang literal na pagkain. Ang kinakain nilang ito ay nanggaling lamang sa imagination na nangangahulugan guys na hindi porke nakuha ni Killingham ang isang bagay mula sa dream ay nangangahulugan na lahat ng aspect, lahat ng factors at lahat ng detalye ay makokopya niya tulad na lamang ng pagkain na ito. Wala itong nutrients kaya hindi sila nakaka-gain ng energy. Na later on for sure gagawa nito ng dahilan ni Oda kung bakit niya binanggit ang tungkol sa detalyeng ito. Now switching of scenes, makakarating naman tayo ngayon sa Underworld na kung saan naririto nga ang team nitong si Hyrodin, ang Monster Trio at itong si Loki. Dito ay makita natin na sinisigawan ni Hyrodin si Loki at pinapatigil ito. Dahil nga naman sa bigla-bigla na lamang itong naglo-launch ng isang atake. Pinagbantaan siya ni Loki na walang kahit na sino sa kanyang harapan ang kayang pumigil sa kanya. At wala din kahit sino sa kanila ang kayang hawakan at i-lift ang Ragnir. Na nangangahulugan guys, na tulad ng Mjolnir, na tanging si Thor lamang nakakahawak at nakakagamit, ganun din ang Ragnir. At ito lamang si Loki ang pinipili nitong worthy user. Iniisip dito ni Gerd na sana daw walang tinamaan ang ginawang atake kanina ni Loki. Pero ayon kay Loki, for sure there are casualties. For sure may mga na-injure sa ginawa niyang atake. At hindi lang yun, kakalat ang apoy ng ginawa niyang atake yun at magkukos yun ng napakalaking kaguluhan sa loob ng Elbaf. Ayon din dito sa kanya, meron lamang dalawang options ang mga taong ito. Yun ay kung papakawalan siya nito, aalis na siya at magpo-proceed na siya sa gusto niyang gawin at sa gusto niyang puntahan. However, kung hindi nila gagawin yun, papatayin silang lahat ni Loki. Wala siyang ititira at i-exterminate niya ang lahat ng mga weaklings sa loob ng Elbaf Kingdom. Tangi ang mga malalakas, ang mga worthy na mabuhay lamang kanyang ititira. Nang dahil dito, napatanong na itong si Sanji kay Luffy. Ano daw bang kwento? Anong mga pangyayari na nag-lead sa sitwasyon na ito? Na sinagot naman itong si Luffy na honestly, nakita lamang nila na napaka-injured na nitong si Loki. Kaya napagdesisyon na nila na pakawalan nito. However, hindi nila inaasahan na ganito ang mangyayaring sitwasyon. Pero dito guys, makikita natin na muntik nang pumayag itong si Hyrodin sa mga conditions nitong si Loki. Dahil nga naman ayaw naman ni Hyrodin na maubos ang lahat ng kanyang mga kasama. Pero winarningan naman siya nitong si Zoro habang sinasabi na wag daw maniniwala itong si Hyrodin sa mga salita nitong si Loki dahil tulad nila, nalilang nga din sila nitong si Loki. Dito naman ay pinagbantaan naman nitong si Luffy si Loki habang sinasabi na wala na siyang choice. Kailangan niyang patumbahin itong si Loki. Kailangan niyang patigilin ito dahil baka magpatuloy lamang ito sa pagwawala. Pero pinagbantaan siya dito ng lahat ng mga individuals na to. Sinabi sa kanya ni Hyrodin na huwag daw siyang basta-basta lalapit dito kay Loki dahil makukuryente siya na nangangahulugan na pwedeng ang isa sa ability nitong si Loki ay may kinalaman sa kuryente or baka naman mismo ang kanyang sandata pa lang na Ragnir ay napakadelikado na to the point na nagpo-contain ito ng napakalakas na voltage ng electricity.
Binanggit din sa kanya nitong si Gerd na mag-ingat daw siya. Huwag niyang basta-basta atakihin itong si Loki dahil baka madamay ang ibang mga bata sa gagawin nilang paglalaban. At ang sinabi naman sa kanya nitong si Zoro, ilusen daw niya ang kanyang grip. Huwag niyang masyadong laksan ng kanyang atake na para bang gustong sabihin ni Zoro na mag-hold back siya sa gagawin niyang atake para patumbahin itong si Loki. Dahil kung gagawin niya yun, baka mag-reopen na naman ang mga wounds nitong si Loki at baka tuluyan na nga itong mamatay. Nang unti-unting gagamitin nitong si Luffy ang kanyang atake, napansin niya na biglang ngumiti itong si Loki. At nakita naman natin dito guys na actually hindi naman talaga binabalak saktan nitong si Luffy itong si Loki. Instead na gumamit ng isang lethal na attack gamit ang kanyang arsenal. Ang ginamit niyang atake ay ang Gomu Gomu no Arm Balloon. Isang atake na hindi naman talaga ganun kalakas guys. At makita natin dito na para bang napakalambot ng kamay nitong si Luffy nang suntukin niya itong si Loki. At sa napakasimple, napaka-gentle na atake yun na ginawa nitong si Luffy ay bigla na lamang bumagsak itong si Loki. Na dahilan kung bakit na-confirm naman ni Zoro na talagang on the brink of death na talaga si Loki. Malapit na talaga siyang mamatay. Nagpupumilit na lamang itong lumaban at mag-retaliate habang iniipon ang napakaraming amount, ang natitirang amount ng energy niya para mag-bluff at para takutin sila. Na baka daw binabalak lang sana nito na kung pakakawalan nila si Loki, aalis ito at magtatago habang nawawala ng malay. Dahil kahit pakawalan naman nila ito ngayon, hindi naman ito magtatagal. Babagsak at babagsak ito at hindi ito makaka-recover not unless bigyan siya ng proper treatment. Dahil na rin sa napakarami na din talaga ng dugo na nawawala sa kanya nang dahil sa ginawang atake nitong si Shamrock. Ngayon, parang itong si Zoro ang nagsisilbing advisor nitong si Luffy. Sinabi niya kay Luffy na you are free to choose. Malaya daw siyang mamili kung hahayaan niyang mamatay itong si Loki or kung gagawan niya ng paraan para magamot at makarecover ito. Na dahilan kung bakit sinabi naman itong si Luffy na kailangan daw itong tulungan ni Hyrodin. Kailangan nilang tulungang hindi mamatay itong si Loki. Dahil kahit na masamang tao ito, kahit mabuti at kahit na hindi nila alam kung anong totoong motives nito, kung anong kanyang motibo, hindi nila pwedeng hayaan na may mamatay na individual na kahit na sinong tao sa harapan nila. At isa pa, meron daw silang pinag-uusapan nitong si Loki previously bago pa ito mawala ng malay na hindi nila natapos. Hindi natapos ang kanilang deal, ang kanilang agreement nang dahil lang nga sa napakatindi na ng injuries niya. Buti na lamang at nakinig sa kanya itong si Hyrodin. Sinabihan itong si Hyrodin si Gerd na tulungan na makarecover daw itong si Loki. Dahil na rin sa napakarami ng nawawalang dugo dito kay Loki, nilagyan agad dito ng panibagong dugo nitong si Gerd. Pero ayon kay Gerd, napakatindi talaga ng injuries nitong si Loki. At kung iisipin daw, hindi ito basta-basta maghihil. It will take several months para makarecover itong si Loki at alam naman natin na hindi yun pwede. Kakailanganin nila ang lakas ni Loki para kontrahin ang mga Holy Knights na nag-i-infiltrate ngayon sa Elbaf. At hindi lang yon, kung gugustuhin daw talaga nilang tulungan na mabuhay pa at makarecover itong si Loki, hindi nila pwedeng gamutin ito sa lugar na ito. Kailangan nila itong dalhin sa proper medical facility. Pero hindi nila pwedeng gawin yun. Dahil kapag dinala nila si Loki sa taas, sa Realm of the Sun, alam naman nating lahat na galit kay Loki ang lahat ng mga miyembro, ang lahat ng mga citizens ng Elbaf. Kaya kung dadalhin siya doon, siguradong papatayin lamang siya at i-execute. Ganon katindi ang paggamuhi nila kay Loki. Kaya kailangan nila itong gawa ng paraan nang hindi siya dinadala sa Realm of the Sun. At makikita naman natin dito guys itong si Luffy na nakaupo at naglalaro dito sa sungay nitong si Loki. Habang itinatanong at sinasabing totoo daw palang mga sungay ni Loki dahil akala niya previously na mga disenyo lamang ito ng kanyang Viking hat. Pero nai-explain naman sa kanya nitong sila Hyrodin na meron nga itong ancient giant warrior blood na dahilan kung bakit meron siyang sungay at kung bakit malaki talaga ito kumpara sa iba pang mga giants. Sa pagkakataon na ito na nakita ni Hyrodin na helpless at walang malay itong si Loki, naaalala niya ang kanilang pagkabata na kung saan binubuli talaga siya nitong si Loki. Kahit pa alam niya na mas nakakatanda siya kay Loki, napakalayo ng difference nila guys. Dahil tainted nga ang blood nitong si Hyrodin. Wala siyang pure na ancient giant warrior blood na dahilan kung bakit inferior siya sa kanyang nakababatang kapatid. Tinatawag din siya palagi nitong si Loki na isang bastard. Isa daw itong anak sa labas na dahilan kung bakit napakahina nito at kahit kailan hindi daw niya matatapatan at malalamangan itong si Loki. At palagi ding iniinsulto nitong si Loki ang nanay nitong si Hyrodin.
na dahilan kung bakit may pagkamuhi talaga sa kanya si Hyrodin. It's just that hindi talaga niya kakayaning talunin at labanan itong si Loki, kaya hindi siya magawang makapalag dito. Pero sa pagkakataong ito, makikita naman natin guys na walang malay itong si Loki. Napaka-open ito, wala siyang kahit na anong guard at nakahiga siya habang itong si Hyrodin nasa perfect state at may hawak-hawak pang isang sandata. Dahil dito binabalak patayin ni Hyrodin itong si Loki para makagante at para na rin mawala na ang galit sa kanyang puso. Pero gising pala guys dito itong si Loki. Pinaprovoke niya palalo itong si Hyrodin habang sinasabing ipakita daw ni Hyrodin sa kanya kung ano talaga ang tunay na kulay ng mga giants na may itinatagong pagkamuhi sa kanilang puso. Tulad daw ng iba pang mga giants, parehong-pareho lang daw talaga silang lahat ni Hyrodin na hindi makaget over sa kung anong nangyari sa nakaraan, kung anong nangyari sa past. At even up to this day, hindi nila yung makalimutan, hindi nila matanggap ang lahat ng mga nangyaring yun. At nang dahil na din doon, nang dahil daw sa paggagalit netong si Hyrodin dito kay Loki, hindi niya makita clearly kung anong katotohanan. Na although oo, meron siyang glint, meron siyang konting hint na kung ano talaga ang tunay na nag-take place, kung anong tunay na nangyari, hindi niya gustong paniwalaan yun. Dahil na rin sa galit na galit nga siya dito kay Loki. But for sure, alam naman daw siguro nitong si Hyrodin na merong dahilan kung bakit kinailangan niyang patayin ang kanilang tatay. Na right in the very first place, ayaw niya talagang patayin itong si King Harald pero wala siyang choice. Kinakailangan niyang gawin yun. At dito nagtatapos ang chapter guys. Sa mukha nitong si Hyrodin na nagpapakita lamang na totoo at guilty siya sa sinasabi nitong si Loki. Na nagpapakita lang din na may naganap na foul play. May dahilan kung bakit kinailangang patayin nitong si Loki ang kanilang tatay na si Harald. At ang dahilan kung bakit napakarami din ang galit sa kanya ay dahil sa hindi nila alam kung ano ang dahilan na yon. So siguro dito na magsisimula ang redemption, ang pagkalinis ng pangalan nitong si Loki. Habang tinutulungan niyang iligtas ang Elbaf, ay unti-unti ding mag-e-emerge ang katotohanan kung bakit kinailangan niyang patayin ang former king na si Harald. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button guys para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like at naka-follow na din kayo sa iba pang mga accounts natin na yon para hindi kayo mahuhuli sa mga announcements natin tungkol sa mga nire-review natin na series at sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napakasolid na mga supporters na ito from the previous One Piece review video natin. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on chapter 1144 spoilers.